Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po maganda itong, medyo maganda lang. Itong, may kagandahan rin naman, pero may kapangitan din akong masasabi dito sa isinusulong ni, Secretary ng DILG John Vic Remulla. Maganda ho na maayos po ang ating kapaligiran, ang ating lansangan. Okay, diretsuhin natin mula sa mga, yun nga, yung nakahubad o yung mga, hindi pala, yung mga naglalasing dyan, yung nakatambay dyan sa mga tabing kalsada na nakahambalang sila sa dinadaanan ng mga tao, sidewalk. Ito po yun, dapat masabihan lahat tayo at may ayos natin yung ating mga gamit dahil public property po yan. Pero po, kung yan ay sakop ng public, okay, tama po yan. Basta yung kalsada o pedestrian ba o itong shoulder, itong bahagi pa rin ng kalsada ay hindi dapat talagang paglamisahan o pagparadahan ng mga sasakyan hanggat maaari. So, kaligtasan na rin sa ating mga sasakyan at hindi maabala po yung mga nagdaraan. Kahit nga po dito sa lalawigan ng Aurora, sa Baler medyo pinapatupad nila yun na bawal pumarada. Okay? At may talagang igilid mo upang hindi makahambalang sa traffic. Sa Barangay 4, Maria Aurora, nagpatupad din ang barangay officials. Nito lang nakita ko nag-post at nabisita ko, pinausog nila yung mga paninda na halos nandun na sa yung pedestrian lane ba yun o yung ito pong sidewalk. Labis na naabala yung mga naglalakad, yung sa halip na dun sa sidewalk sila dadaan, pupunta sila ng kalsada dahil merong nakaharang doon. Lalo ang ating mga naglalakad na kababayan ay malalagay sa panganib kung magkakalsada pa sila. Pero ibigay sa kanilang mga naglalakad na mga tao yung sidewalk. Siyempre, nandun na rin na wag itong pagtambayan ng mga manginginom, yung mga naglalaro o kung anong nilalaro-laro nila dyan. Wag paradahan ng mga sasakyan. Tama po yan, susunod po kami dyan. Kakahiya rin talaga. Dati ako rin, nagkaroon ako ng sasakyan na nakaharang doon sa dahil may sira at mahirap ipasok sa loob. So, talagang pinilit naming ipasok. At nung pandemic din, nung pinatupad ni Duterte, talagang maglinis po ng yung mga kalsada, yung mga sidewalk. So, nakapagtulungan na may usog yung mga sasakyan. Pero pag nasa property naman ng pribado, wag naman ng pakialamanan. Diyan naman laban na kami. Wala na kayong karapatan. May batas bang ganyan na pwede nyo pakialamanan yun nandoon sa loob ng property ng mga tao? Okay? Sa aking pananaw, maski pa maghubad yung tao doon sa kanyang sariling compound, kahit nakikita ito sa labas, palagay ko hindi na dapat pakialamanan yan. Kung compound area niya yun mano kung makita ng mga tao, wala na tayong pakialam doon. Sa aking pananaw at gusto ko. Huwag nyo na pinakikialamanan kung nasa loob sila ng compound. Unless naghuhubad sila ng hubot-hubad na nakikita yung kanilang mga patoto, yung mga ari nila. Okay, huwag natin pakialamanan. Kung hindi naman sila naglalabas ng mga masaselang bahagi ng katawan o malaswa, okay, dapat hulihin kung malaswa ang ginagawa nila or kahit pa sabihin natin may sira ang isip nila. Kung anong ginagawa nila doon sa kanilang compound or sa sakop ng bahay nila o bakuran o terrace, huwag nyo nang pakialamanan. Now, kasi yun nga, i-request na lamang na maisaayos para hindi nililinga-linga ng pero kasi may sakit sa isip. Pero kung kung naghubad-hubad, pagbawal din. At paano kung piyesta at nagiinuman sila sa taas, di hayaan nyo na.
nasa loob naman ng compound. Kung sila naman nag-iingay, ay di bawalin at isumbong sa barangay o sa munisipyo, sa pulis. Kailangan mabilis ang responde, 911-199. Naalala ko noon na dito sa aming paligid, pag piyesta ay ginagawa yung kalsada, nalalagyan ng mga table at nagkakaroon ng painuman. Okay, maingay, masakit sa tenga, anong oras na. Talaga naman, talaga po. Okay? Mabanggit ko na rin, noong unang panahon, nagkaroon din kami ng diskuhan na talagang maingay, nakakasagabal, nakakahiya sa mga mamamayan. Kaya, pero talagang nababato, talagang maingay. So, tinigil na rin namin yun. At diskuhan na maingay, kaya yung gusto matulog nakakahiya naman talaga, lalo nga po sa matatanda, yung mga batang nag-aaral, pero wisyo talaga, unless yung negosyong ganun ikulong o kulob o soundproof. Yan po yung tungkol sa sa lansangan, yung mga nakikitang hindi maganda na balak ipalinis, isaayos ng DILG. Kasama na po doon yung ikalawang punto na yung tungkol sa pananamit. Napalagay ko, yun nga, kung nakahubad sila, okay lang ng pangtaas. Kung sila may ginagawa sa loob ng bakuran nila, pakialam nyo. Kung nagpapala sila, pakialam ninyo. Kung sila yun, mainit ang panahon, wala na kayong magagawa, wala na kayong pakialam. Nasa loob sila ng compound nila Hindi naman sila nag-aakit na, o kahit mag-TikTok sila na nakahubad, bahala na sila doon, wala na kayong pakialam. Kung malaswa at disturbing at maingay ang tugtog, arestuhin nyo. Pero wala na po kayong pakialam sa ginagawa nila sa loob ng compound nila. Kung hindi naman malaswa at talagang scandalous na yung ginagawa nila. Pati pananamit na pangtaas ng lalaki, pakialamanan nyo pa. Pero kung lalabas yan dyan sa sidewalk o lalabas yan sa kalsada, ay hulihin nyo na. Pero kung sa loob ng compound, wala kayong pakialam, wala kayong mukha, wala kayong wala kayong karapatan talaga. At wala pa akong nalalaman na batas na merong ganyan. Isang bulok na batas kapag ipinatupad yung ganyang batas. Batas ng walang isip. Ano yan? Kung gusto nyo ma-promote ang tourism, ba't may pagbabawal na sa pribado yung taong bahay niya? Wala kayong pakialam. Makakasuhan kayong trespassing dyan. Mano kung makita ng mga tao, ano yung pagbabawal nyo makita doon sa loob ng bakuran niya, kung nagagamas siya, doon may garden siya, na may tanim siyang kamote, naghubad. Pakialam ninyo. O naghahalo ng semento. O naliligo sila sa pool nang nakahubad, ng damit pang taas, o naka-bathing suit. Minsan mga walang isip din yung mga gumagawa ng batas Ikatlo, yung tungkol sa ingay. Yun nga yung sinabi ko kanina na yung mga kaingayan, yung mga videoke, ay kailangan naman talaga magkusa na tayo. Doon tayo sa loob ng CR natin o sa loob kung ma-soundproof po, yung hindi makakaistorbo sa kapitbahay na nag-aaral, ng mga bata o matandang gusto nang matulog, no? At marami ibang tao, ewan ko kung anong kayabangan meron, kung anong saltik meron sa utak na kailangan napakaingay, napakalakas. Siguro, oo, ganyan din kami ng bata. Pero kasi patugtog ka na patugtog ng poksong, ayaw naman ng kapitbahay mo, lakas. Nag-aaral pala, nagre-record pala sa loob, ang ingay-ingay. Ganon din yung mga sasakyan na dapat, di kaya mga shop, mga mekaniko, ayan ang problema. Minsan, maingay, wala naman silang magagawa. Paano ba yan? Paano bang gagawin dyan? Pag nagpa-andar na, masakit talaga sa tenga, tatanggalin pa yung tambutso, talagang dapat isaayos yan. At pagsabihan, saan nila pa-andarin yung ganyan? Dapat magpagawa talaga ng loob, ipasara, naka-soundproof, o mag-testingan sila sa loob ng shop nila, ganun yun. Nakakahiya talaga sa paligid. At dapat mahiya dahil nakakaperwisyo talaga. So, ang hindi naman maganda na masasabi ko, yung sinabi ko na kanina.
Sana na kahit may okasyon ang kapitbahay o patay o lamay na maingay sa tugtugan o videoke, ay wag naman yung may istorbo yung kapitbahay o ang barangay o ang munisipyo. Siguro kung sa plaza yun public place, doon nagdadaos. Pero yung idala nyo pa yan doon sa ibang barangay at gumawa kayo ng municipal ordinance o barangay ordinance na pwede kayong mag-ingay. Yung barangay plaza, hindi na mayaalis yan. Pero yung idayo nyo pa, ipunta nyo pa yung mga activity ng barangay o activity ng barangay fiesta o municipal na fiesta o city fiesta doon sa mga street. Nakaka-istorbo na, lalo pat dire-diretso at talaga. Pero yun nga, dahil fiesta, pwede ngang nagpapatupad ng ordinansa na ganyan. Pero hanggat maaari, kung gusto nyo na lamang mag-inuman, kung inuman din lamang ng mga fiesta ng barangay o bayan, doon nyo na pumunta lang kayo doon sa yung saradong kwarto o building ng kunyari Sangguniang Bayan, Office of the Mayor. Doon kayo pumasok at magingay kayo, maghawhawang kayo doon, magsigawan kayo, magtugtugan kayo na hindi na makaistorbo sa mga mamamayan. Minsan wala na ring galang sa mamamayan. Hindi ang kailangan daw igalang gobyerno sila. Well, ang mamamayan na igalang nyo, kayo ay paswelduhin lamang at talagang wag naman yung nakakaperwisyo kayo ng mga mamamayan. Minsan kasi ang mga government official, akala mo kung sino silang hari-hari na pag nakaupo na Wala nang utak kung nakakasakit pa ba sila, pakialamero na rin sila sa mga buhay ng mga mamamayan nila Siyempre, yung mga kapareho nila, okay na makapaminsala ng kapwa, mag-ingay-ingay, na magdamagan kayo dyan, napakalakas pa, todo volume pa, may namamahinga, nag-aaral, peste kayo, maapektuhan talaga at perwisyo ho. Sorry dadagdagan ko, salot ho sa tenga, salot ho sa mga tao yan, yung mga ganyan. So isaayos, pwede naman maghanap ng lugar. Kung gusto nyo, doon kayo sa malayong area, yung walang maingay. Doon nyo gamitin yung convention center sa reserba. Para bang pag-aalaga ng baboy, di ba, mabaho doon inilalagay dahil yung air pollution, di ba, sa ilong. Di ganun din yung noise pollution. Ilayo nyo naman. Videokehan nga nilalayo. Okay lamang kung may marinig tayong parada, prosesyon. Minsan lang, dadaan lang yan. May patay o na malakas ang patugtog, di ba? Pero kung minsan sana yung mga ganyan, hinaan na lang. Kung maaari, kung ako lang, kung pwedeng hinaan. Hindi na kailangan ilakas ng todo-todo. Pero siguro, pagpatay, kailangan palakasin ng todo. Kailangan ganito o pag may mga programa o nights of praise and thanksgiving daw. Tapos yung mga nagsisiawit pa ay kinabibisita ng mga mamamayan dahil masamang asal. Paano sila magtatakip ng tenga? Pwede yung mga wangwang, ambulance, PNP pwede, fire truck pwede yan. Para malaman umiwas na sila. Pero hanggat maaari, kung pag-ahaba-haba ng prosesyon o anumang parada, napakaingay talagang may ginagawa, istorbo rin naman. Yun nga, pagpasensyahan na lang daw dahil may ordinansa. Ganun. Kung pwede, sana pahinginaan. Kumbaga, hindi naman lahat ay papaboard yan. Ang isa pa, yung iba kasi ay may masamang balak mangurakot, masamang balak na tumakbong senador o presidente na nagpapapogi sa media ng accomplishment nila sa kanilang tungkulin ngayon. Umeepal na. Ewan ko kung itong si Romulia, pero palagi ko tatakbo ito Hindi ito mananatiling sekretary. Mas malaki kita senador o di kaya presidente. Sa kickback lang sa mga project ang dami na makukurakot. SWD, Finance Secretary, si Gatchalian, yung sila Recto, makapangyarihan ang DILG, kaya kinatatakutan na ang pulis, ginagamit ng mga politiko yan, mga pulis, para maipatupad ang gusto nila. Yung pala may hidden agenda, political agenda, gustong tumakbo pagdating ng panahon. Maraming ganyan. Maraming ngayon, mga secretary ng Pilipinas. Tatakbo yan. Nakita mo yung mga naging senador na yan, yung mga balak mag-senador o mag-presidente. Ginagamit nila ngayon yung mga pondo, mga tanggapan, mga pulis, para sila ay sumikat, bida kuno, ganyan.
O para laging laman sila ng mga pahayagan, kaya kung ano-ano sinasakyan nila mga pwede lang sakyang mga batas o 'di ba? At saka unahin niyo sana yung korapsyon. Kung talagang mahusay kayo, korapsyon, patas na pagbibigay ng DSWD ayuda, hindi yung pinipili ng mga kaalyado yung mga mayor ng mga gonggong, mga governor na korap at saka mga congressman. Yan ang imbestigahan nyo sa DILG, kahanapan ng kaso at ipakulong at nang hindi na makatakbo. At saka mga magnanakaw ng mga trapo. Minsan, yan ang unahin ninyo dahil walang nangyayari sa Pilipinas. Tsaka imbestigahan yung mga magnanakaw ng mga mambabatas na kaalyado o kaparehong kamambabatas din. So, yan ang problema ng ating bansa, magbigay ng trabaho sa mga OFW na at maghanap ng mga matatrabaho. Paunlarin ng Pilipinas, magkaroon tayo ng mga produkto. At dito na magturo ang mga teacher para yung mga kailangan ng mga turuan na teacher, dito na dadayo yung tuturuan nila sa bansa natin. Hindi tayo yung teacher natin na lumalabas dahil walang matrabaho dito. Masyadong maraming graduates pero konti ang trabaho. Kahit sa PNP, daming graduates pero konti lang kinakailangan, di ba? So, kailangan maging magaling. Wala tayong magagaling na presidente, wala tayong magagaling na senador at congressman at mga, bihira din sa governor at mayor. Karamihan, corrupt Konti lang ang merong katiting. Pero kung may magagaling tayo, wala nang korupsyon. Inuna na yan. Ang dami ng presidente. Hanggang ngayon, hindi pa na-resolve yung korupsyon na yan. Maraming nananakaw. Ginagawang tanga o ginigisa lang ang mga Pilipino sa sariling mantika. Mamamatay din talaga yung mga yan. May sumpa sa kanila. Kahit kayo naman, ayun nakitang ganyan di ba? Yung nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag alas 10, nagbibideo pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibideo tumawag po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na, magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt sa taoban na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Bukod dyan, We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Ayan ang trabaho ng pulis, ayan ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at i-reactuhin nyo kami kung bakit wala doon at mag-deploy kami kaagad. Okay? So, it is our social compact to make the school safer. 2 policemen, 1 policeman, and barangay officials will be there during school hours. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr.
na ang pagpapatupad ng mahigpit na ordinansa ay sisimulan sa Metro Manila bago ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa para sa pagkakaroon ng safer cities. Pinapaigting lang natin ang ating community relations as well as cooperation, participation of the stakeholders. We should be empowering them. Diba, sinabi ko nga, it is not enough that the police are there. They are seen, they are appreciated. Dapat nararamdaman sila. We believe na yung mga lumalabag po ng mga ordinansa ay sila po yung mga beginners. And eventually, nag-evolve po yun na marami sa kanila, yung mga violators ng mga simple ordinances at the span of time, nag-evolve po na nagiging hardened criminals. Sa ating mga district directors, of course, ang marching orders natin ay full implementation ng utos ng ating SILG and at the same time, yung enhanced police visibility natin sa lahat ng public convergence natin kung saan maraming tao. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.